Magandang araw, mga kababayan. Bakit biglang nawala po ang yabang nitong si Sandro Marcos? Dahil po ba nabisto lang ang kanyang allocable project fund? Allocable ibig sabihin, pwedeng i-allok. Ang non-allocable, hindi daw pwedeng i-allok. Ako po. Akala ko ba handa siyang sagutin ang lahat na katanungan ng ICI at handa niyang sabihin sa taong bayan ang katotohanan patungkol po sa mga sinasabing involvement niya sa mga ghost project substandard na inilabas ng kanyang kritiko at isa po dyan ay si Manong Chavit Singson. Bakit ngayon, mga kababayan, sa kanyang pagpunta, syempre doon sa ICI marami pa pong security at escort na kasama, bakit ngayon sinasabi niya at nakiusap po sila na huwag na daw po i-live stream itong mga katanungan ng ICI sa kanya? Humingi po sila ng executive session. Ano yun? Diba? Kaya nga may live stream para malaman ng taong bayan kung ano po ang katotohanan sa mga allegation sa likod nitong mga involvement na sinasabi kay Sandro Marcos. Bakit ngayon magpa-executive session po sila? So useless pala. Ipucha, dapat pala tanggalin na po ng ICI itong executive session na ito kung lahat po sila ay dapat pala tatanggalin na lang ng ICI itong live stream na ito kung lahat po sila ay magre-request ng executive session. Hindi useless din, pa-executive sila. Tapos kapag interview, sasabihin niya na wala po siyang kinalaman. O bakit hindi niya na lang sagutin doon? Diba, mga kababayan natin? Anong, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that makes a desperation. It's political. Fabrication daw and lies lang daw po yung accusation sa kanya. Siyempre, lahat naman ng mga politiko, ganyan ang sagot eh. And I already attributed it to attempts at the destabilization of the government. So is that at all? Destabilization sa gobyerno. Kayo na mga magnanakaw, ang tunay na nag-destabilize sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ay ang taong bayan. Dahil sa pagnanakaw nyo, ang taong bayan ang naghihirap. So sino ang tunay ng destabilizer? Yung mga kritiko o kayong magnanakaw? Possible, yung 50 billion, yung scenario na sinasabi ni Kong Ko na may 50 billion kang, pati yung sa father mo na inutusan niya allegedly sa last speaker. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? Because first of all, the executive has nothing to do with legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not make such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ako naglalagay ng project city? Dinama yung Davao, no? Tandaan niyo po mga kababayan po natin, ha? Itong si Sandro Marcos, marami po silang kalokohan na ginagawa. So, siyempre, lahat naman i-deny nila yan. In any case, Okay, so sinasabi niya ito ay kasinungalingan, ito ay pamumulitika lang. Bakit mo kailangang humingi ng executive session? Bakit hindi mo sagutin ang tanong doon ng ICI? In the first place, alam naman po namin na yung ICI ay wala naman pong credibility. Alam naman po namin yung ICI ay yan po is for cover up lang. And kasama po kayo dyan, syempre, sa i-cover up ng ICI sapagkat tatay mo yung bumuo. Sinong maniniwala na ilalaglag ka ng tatay mo? Sinong maniniwala na ikaw ay ididiin ng mga tauhan ng tatay mo? Diba? Maniniwala pa ba ang taong bayan sa ginagawa ng ICI? Puro sila, malapit na yung big fish, malapit na ikukulong. Pero bakit puro sapsap at tilis lang? Yung mga buhaya, tuwang-tuwa pa rin. Nakabuto pa sila ng yes for suspension of Congressman Kiko Barsaga. Mga buhaya po ha, inuuna pa nila yung pagsuspindi kay Congressman Kiko Barsaga kaysa doon sa mga politiko, kaysa mga kontraktor na talagang malaki ang kinunimbat sa taong bayan. Si Kiko Barsaga ay bumibira lang sa mga kumukulimbat sa pera ng taong bayan. Binibira niya lang yung mga magnanakaw. Pero siya pa ang unang nasuspindi. Nasaan ang hustisya dyan? Tapos si Sandro Marcos pa, executive session. Huwag kami, day. Kilala ka na namin, Chay.